Ayan. Good day mga idol. Ito naman po ako. At welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Alam nyo naman na siguro yung balita sa bagong labas na motor ni Suzuki Motorcycle Philippines. Naglabas silang bagong motor na V-Strom 160. Yung adventure type nila na nasa category lang ng 160cc. At ito nga, gamit natin ngayon yung V-Strom 160. At sa video na ito, tatalakayin ko syempre kung ano yung 10 bagay na nagustuhan ko sa motor na to. At ito guys, samahan nyo ako sa panibagong vlog natin. So tara. Una sa listahan mga idol ng nagustuhan ko sa motor na to, syempre yung itsura ng motor. Napakaangas niya para sa akin. Yung adventure look ng motor, kapag dinadrive mo siya, akala mo naka big bike ka, which is 160cc lang naman siya. At yun nga, head turner para sa mga nadadaanan mo kasi bago nga yung motor. So hindi familiar sa kanila, so tinitignan talaga nila. Grabe yung view dito sa daan na to. Ganda. Ay, tuloy na natin mga idol. Bago ko nga pala ituloy guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa channel na to para makatulong sa akin na tuloy-tuloy natin na tuloy-tuloy tayo makapag-vlog na mga ganito. Tsaka may share ko rin yung mga pinupuntahan ko. Parang ganyan guys, oh. Pakaganda mga idol. Sige, tuloy na natin. Pangalawa naman sa listahan ko is yung ABS. So ayun, dual channel nga tong motor na to, dual ABS. Tsaka parehas din na naka disc brake. Safe na safe ka sa mga basang kalsada. At pangatlo sa listahan natin, syempre yung makina mismo ng motor. Malakas siya. Binibigay naman niya yung lakas na kailangan ko. Lalong-lalo na andito tayo sa Baguio. Alam niyo yung mga kalsadahan dito paakyat baba. Hindi naman ako binibigo nung makina ng motor na to. So approve ako sa makina. Pangapat mga idol is yung shocks ng motor na to. Napakaganda ng shocks ng motor na to. Ang ganda ng play niya. Yung mga ganto na off-road, hindi masyadong ramdam yung lubak. At hindi naman siya yung magbabounce agad kapag nasa humps. So ayun, +1 sa akin yung shocks. Yung panglima naman sa listahan, nagustuhan ko yung naglagay sila ng passing light ng motor. Ito, hindi kasi makita, medyo maliwanag pa, kaya hindi masyadong makita. Pero yun, nagustuhan ko na naglagay sila ng passing light. So may previous motor ko kasi wala pa siyang passing light At yung pang-anim naman na nagustuhan ko sa motor na to is yung kanyang mga signal light na bendable. Ayan, nabebend siya. Yan. So kapag matumba man tayo, na sana wag hindi siya agad-agad na mapuputol kasi magbe-bend lang siya.
At sana hindi na natin matry para hindi na natin masubukan na matumba, para ma-proof na hindi siya nagbe-bend. At in the long run din, sana hindi siya yung kapag old na siya bababa na ng kusa na mag-isa. Hopefully hindi siya ganun pagkatagalan. And ayun. At yung pangpito nga sa listahan ko is yung seat height ng motor na to. For the adventure bike na sinasabi nila is ito na yata yung pinakamababa ang seat height, which is okay na okay para sa height ko. Ang height ko is 5'2" lang. Tapos yung mas maiksi actually yung leg height ko kaysa sa upper body height ko. Kaya yung motor na to actually hindi ko siya kayang i-tiptoe. Pero hindi naman siya yung ganong kataas na yung uncomfortable na ako sa motor. Very manageable naman siya. Kasi konti na lang actually matitiptoe ko na sana siya eh. Ayun, buti na lang naglabas si V-Strom ng adventure bike na mas mababa yung seat height niya. Ito pala yung itsura ko kapag nakasakay sa motor na to. Ayan, konti na lang matitiptoe ko na siya actually. Ganyan, no? Ayun, so may kataasan pa rin para sa akin pero manageable naman. Gulat ako sa mga bakang yun ah. Buti lang hindi ganun kabilis yung takbo ko. At ayun, ang pang-8 naman sa listahan ko is yung tangke. So nagkakarga ito ng 13 liters na gasolina, which is napakalayo na mapupuntahan natin kapag ito ang gamit natin na motor. So yung tansya nila dito is 50 kilometers per liter. Yung 10 liters mo pa lang 500 kilometers na agad yung tatakbuhin, di ba? Napakalayo na nun. Marami ka nang mapupuntahan dun. So goods na goods yung motor na to para sa adventure bike na to. So ayos ako dun. At ang pang-siyam naman sa listahan ko is syempre yung less maintenance ang motor na to. Kasi ang problemahin mo lang dito is yung chain nya at saka syempre yung change oil. Wala na kumpara sa mga scooter na meron kang CVT, meron kang radiator. Syempre problemahin mo rin yung coolant nun pagkatagalan. At ito kasi air cooled lang siya, so mababa lang naman yung compression ratio, kaya goods na goods siya kahit air cooled lang siya. Ang huli sa listahan ko, pero syempre hindi magpapahuli, pang-10 na nagustuhan ko sa motor is itong headlight niya. Sa mga previous na naging motor ko, ito na yata yung may pinakamalakas na ilaw sa kanila kumpara sa ibang motor. At sa gabi kitang-kita naman yung lakas ng ilaw niya. Yun, galing ako sa ADV, Click, NMAX. Para sa akin, ito na yung may pinakamalakas na ilaw sa mga naging motor ko syempre. At ayun, syempre iba pa rin kung may MDL, mas malakas pa rin yun. Alright. At ayun mga idol, maraming salamat. At yun nga yung mga nagustuhan ko sa motor na ito. At kung andito pa kayo sa mga oras na to, maraming salamat sa panonood. At ini-invite ko na rin po kayo na mag-subscribe at saka i-like nyo rin po yung video na to. Don't forget to subscribe guys. Thank you. Dami mga bata oh. Dami nila. Pasensya nyo nga pala ako mga idol, bumuutal-utal pa yung boses ko. Nakakalimutan ko minsan yung mga sinasabi ko.
Hindi pa ako sanay actually na mag-vlog. So, baguhan pa lang tayo, totoo din. Yun na yun, baguhan tayo pa lang sa pag-vlog, kaya utal-utal pa ako mismo sa pananalita. Minsan puputol-putol pa na. Pagtsagaan nyo na lang guys. Maraming salamat.